Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Evil Garmo. What is up mga Bulgar? We are here for another exciting episode at today ang makakasama natin ay isa sa mga pinakamaganda at pinakasikat na artista ng 80s. Naging laman siya ng hindi na mabilang na pelikula at nakilala na isa sa pinakamaganda at sexy na artista noong henerasyon niya. Mga kabulgar, let's all welcome Miss Janice Jurado. Good afternoon, good morning, good evening, everyone. Tita, thank you. Alam ko, syempre, mahirap ma-invite si Tita Thank you Janice for being here Pero po. thank you, pinakulaan mo kami. Tita, start tayo. So sabi nga ni Michelle kanina, hindi talaga natin madedeny yun. Nung time mo, isa ka sa pinakamaganda, pinaka-sexy. Kahit nung 90s, si Tita, sobra talaga sexy mo Sobrang ng Tita. sexy. Pero, syempre, doon ka namin nailala growing up. But sino ba si Janice Jurado before you entered showbiz? My real name is Maria Cristina Jurado. Maria. Janice Jurado sa pelikula. Nagsimula ako talaga sa Janice Jurado ng Super Baba. Mahirap na pamilya. At the age of 12, nagsayaw na ako para sa mga kapatid ko. Nagtinda sa palengke. Maraming hindi nakakaakala na ganun ako. Kaya ibang naging ugali ko. Hindi ako naging mabait. Salbahe ako. Pero Tita, pang-apat ka out of 13, ikaw nakapagtulong sa family, tsaka napag-aral mo ibang mga kapatid. Breadwinner. Sa pagiging magsasayaw, nag-dancer ako sa mga club, sa mga maliliit na club. Hanggang sa nag-aaral ako sa araw, dancer sa gabi. Pero Tita, nag-aaral ka, nagkatrabaho ka, syempre as a teenager o kahit nung mas bata ka pa nun, di ba normally mga bata may mga hilig gawin, maglaro, hobby. Ano Tita yung mga... Hindi ko naranasan ng mga bata, ang hobby ng mga bata, hindi ko naranasan ng ginagawa ng teenager, hindi ko naranasan makipag-date, hindi ko naranasan... Kahit Tita, sobrang ganda mo nung bata. Paano pag may lumalapit sa'yo? Bugbog sa tatay ko. Pero tita, ilan kayong babae sa magkakapatid? Apat. Ganyan din talaga kagaganda. Kasi that time, dalawa pa lang kaming babae, talagang napakahigpit ng father ko. Sobra talagang bugbog na ginawa sa akin na. Yun ang parang naging malayo ang kalooban ko sa mga guys. Parang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magmamahal. Bata pa lang ako, talagang wala na magtatrabaho para sa inyo, wala na magtatrabaho para sa mga kapatid ko, kundi ako na lang. Kahit ano papasukin ko, isa lang ang hindi ko pagpapasukin, ang pagbebenta ng katawan ko. Pero Tita, nung time na yun, syempre, again, ulitin ko, batang-bata, wala ang... Hindi ko naranasan magpiko, hindi ko naranasan... Yun nga, Tita, Alam mo, eh. naranasan ko magpiko, naranasan ko mag-text, naranasan ko mag-holin, buntis na ako. Oh my God. So Tita, nung bata ka, paano pagkapagod ka, anong ginagawa mo? Tulungin ko yung mga kapatid ko. So hindi ka pa rin nakatulog, kahit matutulog ka na lang, mag-aalaga ka pa. Mamamalingki ko, magsasayin ko, magluluto, nagkamali ka pa ng lutuin mo, bubuhos pa sa'yo ng mainit. Pero ano pong ginagawa ng nanay niyo po during Pinaalis that namin time? ng mother ko. Pinaalis po. namin ng mother ko, pinapunta namin doon sa tita namin kasi patay siya sa bugbog. Sa tatay ko. bugbog, yeah. So Tita, nung nawala yung mami mo, sa'yo naman ang... Kasi kamukhang-kamukha ako ng nanay. Yes. Paano ka napasok sa showbiz? Nakita ko na, hindi pwedeng dito ako magdalaga. Siyempre, kailangan doon ako, masisira na lang na basta-basta ako sino-sino lalaki. Nakakuha ngayon ako ng isang lalaki na lumiligo sa akin. Siguro mga 14 years na niya sa akin. Yun yung father ng dalawang anak ko. At the age of 12, 13, asawa na ako. Tita, inagaw mo kay God? Na joke lang. So sobrang ganda ni Tita na agaw niya kay God. Magpapati yan eh. Nakakita ng demonyo. Diba? Tita, hindi ka ba nahirapan nagsimula entering showbiz? No. Hindi. Kasi mas mahirap pumarap sa mga tao sa club. Ako talagang nilagay ko na sa sarili ko na papaaral ako ng mga kapatid, magiging mahihain pa ba ako? Yeah. Hindi na, di ba? Nakita niya naman na dalaga naman ako, hindi naman ako butas. Hindi nga na ako inuwi. Kalbaryo na naman sa pagdating sa biyanan. Saan daw akong kabarit nakuha? Eh sabi ko dun sa asawa ko, pag sabihan mo yung nanay mo, tutulak ko sa ganyan. Kasi nga sa bahay nga ako. Nag-iisa ako yung hari ng sarili, reyna ng sarili ko, ako nang mamahal sa mga kapatid ko, sa sobrang pagod ko, wala na po pwede pang magdikta sa Correct, correct. diba? Tsaka parang wala ka na pakialam, Tita, sabihin na, correct. Hindi nyo ako kami tinutulungan eh. Yeah. Diba? 2 years lang kami nagtagali kasi babaero siya eh. Buntis ako sa 5 buwan. Lumalayas ako sa kanya. Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng umalis kasi buntis ka. Sabi ko, hindi ako natatagal na dito. So talagang ano po, no, yung experience niyo dyan, naging dagdag din sa trauma niyo sa mga Hindi, lalaki. pero lahat ginawa ko para mapalapit sa akin ng biyanan. Oh, Napanalunan ko naman siya. okay. Lahat nahulog niya sa hagdan. Ako nag-alaga. Ikaw pa rin po sa nag-alaga. kanya.
Alam mo, nung na-dead siya, hindi siya nagpikit ng mata hanggat hindi ako Maita. So, it means, tita, na to put it into context, so parang you were bad girl eh. Pagka ayaw mo. Ayaw. Pero pag mahal mo, kasi winin over mo, tita, yung affection sa'yo nung Naisip ko biyenan mo, kasi, tita eh. nagsasama kami sa isang bahay na magkakagalit. Wala lang, mapupuno na lang ang Yeah. away. Sabi ko, total, aalis na naman ako dito, amuin ko na to. Baka sakali may ipamana sa akin. Tapos, nung namatay na siya, nalibing na siya, sabi ko, alis na ako. Ayaw niya akong paalisin hanggang nakakita ko ng babae sa kwarto. Nahuli ko sa kwarto, Yeah. manicurista daw. Manicurista. Okay. Hindi nangyari ang dapat mangyari. Nabog ng saksak, kahit gano'n, away dito. Hindi na nagkabati, alis na. Tuluyan, lalaki anak ng lalaki. Nakitira kami sa kapitbahay. Kasi tita, pregnant ka pa nito. Yeah. Yeah. Hanggang sa nanganak ako doon sa kapitbahay. Sabi ko, sige, dito muna ako. Hanggang sa nakapanganak ako, iniwan ko yung data, yung babae kong anak. At si baby girl, hindi pwede sa akin sumama sa club. Kasi I'm planning to go back. Dinala ko si baby boy sa club. Ando doon siya, napadedi siya ng mga dancer na kapareho ko. Naisip ko, pagka natutulog yung anak ko, dito ba lalaki ang anak ko? Parang hindi yata tama. Naghalap ako, naging model. Nag-model naman ako. Yung sa Timog, nakiusap ako doon sa may-ari, Sir, baka naman po pwede may bakante kayong kwarto. Diyan na kami tumira. So, walk into, tita. Pumasok ka lang. May anak ka? Sasayaw ka? Try me. Yung nag-show, soloist agad. Kasi ako comedian. Hindi ako nag-show ng normal Bago mo tuloy, tita, can you say na ikaw ang napasimula nung ganyang, comedy. oo, na sexy comedy? Sabi nila, At walang nagsabi sa'yo na ganito gagawin mo. It natural. kahit sa duplex ng araw Lucky Street. Correct. Basta ang role mo si Liweng, tanga. Kasi marami nang sumunod eh, di ba sila? Ikaw si ako. Oh, di ba? Lahat para ikaw yung peg, tita eh. O di, nagko-comedy ako, sumasayaw ako. Doon na kami pinatira sa ilalim. Kaya pag may mga naliligo sa akin, mga mayor, mayayabang, papaputok ng bali sa labas, aabangan ako. Ang di nila alam, tulog na ako sa ilalim, sa basement. Tapos nag-show pa ako sa Thunderdome. Alam mo naman sa Thunderdome, puro mga sikat. Yes, tita. Di budget ko, ang laki na. Soloist ako, ting alas 12 lang. Paano ka naman napasok doon, tita? Walk-in! Walk-in ulit. Nakita ko, Christina Quezon, Maureen Mauricio. Correct. Sikat na nila eh. Sabi ko, sino may-ari? Ay, sabi niya, bakit po? Sabi niya, mag-a-apply ako. Di ba ikaw yung starlet? Doon ako nakita ng duplex. Paano ka inoferan, tita? Si Ma'am Kichi Benedicto, tinanggap ako ni Ma'am Kichi. Kaya lang baka tayo ma-sensor dahil laki ng dibdib niya. Bakit hindi natin gawin tanga? Ay, Para walang mali siya. O di nagsuot short. Walang sensor. Tapos naka-midrib lang. Pag sinabi ni Daddy Groovy, alog mo dibdib mo, inaalog ko naman yan. Ganun, no. Hanggang sa sumikat na si Liweng. correct. Di ba? Nung sumikat na si Liweng, napunta na ako sa eka si babae, chika-chika, tatangka si... Tapos nagteteleserye na ako, ikaw lamang ang mamahalin, Ana Karanina, laging nanay na comedian. Magseryoso yung mga magpakailanman, tapos sa NNK, yun. Paano ka napasok doon naman sa action? Pag kinukuha kong leading lady ng mga action star, seryoso ako doon. Pero laging kontrabida, walang bida, puro walang iya talaga. Ako kahit nagsasayaw ako, kahit anong ginagawa ko, naiisip ko yung mga kapatid kong iniwan ko doon sa walang iya akong tatay. Kumuha ako ng apartment, kinuha ko sila. Kinuha ko lang siguro 6 o 5, plus ng 2 anak ko. O, tinira ko sila sa isang apartment. Ang problem is, tatrabaho ako sa club, lagi akong lasing. Kasi hindi po pwede magtrabaho ka sa club na hindi Hindi ka ka iinom. Correct. Paano kikita ang club? Correct. Di, another sakripisyo na. Hindi pa dito uso yung daya dati. Kasi ngayon dati yata daya. Lumalaban pa nga ako na 1 bote, 10,000. Aklaki ng kalahati. Straight ko yan. Akin na yung 1,000. Takbo sa banyo, susuka ko. Pagdating sa bahay, susuka ko. Sabi ng anak ko, kailan ka ba titigil? Sabi ko, anak, matatapos dito. Matatapos dito. Sabi ko, kahit ako pagod na. Sa gabi-gabing inom. Sa gabi-gabing soup. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman sila pwedeng itakpin eh. Wala namang magkaasikaso sa kanila, di ba? Hindi ko alam kung saan ko hanapin yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, hindi ko naman mahinga ng tulong.
Pagkasa pumati na ako ng mga politiko. Kailangan ko yun eh. Aminin natin, di naman ako ganun kasikat na para kumita ng malaki. Maliit lang naman ang kita ng mga kontrabida, di ba? Para magkapera lang. Patulungan yung mga kapatid ko mag-graduate. Kasi dumating yung pagkakataon, mag-aasawa sila. Ako pa rin magpapakasal. Tita, wala man lang nakabawi sa inyo sa lahat ng tinulong nyo? Sa mga kapatid nyo po? Wala. Ako pa rin magpapakasal sa kanila. Mga anak, ako pa rin magpapabinyag. Ako pa rin maghihiwalay. Ako pa rin nag-asikaso lahat. Kaya minsan sinasabing nagdadasal ako. Hanggang kailan po ito? Tita, tumama sa'yo nung tinanong ka ng anak mo. Pero, nung time na yan ba, wala ang pinagsisihan na pati yung mga kapatid mo kinuha mo? Wala. Saan sila pupunta? Wala akong naisip na pwede nilang puntahan. Hindi po ba kayo napagod? Napagod ko sa napagod. Iniisip ko kung mapapagod, saan sila pupunta, pati mga anak Sila ko. pa rin po yung naisip. Kaya ang ginawa ko, para hindi ko lahat mapansin, nagdroga ako. Mm. So, tita, yun yung parang naging gateway mo pagka gusto mo mag-escape dun sa pagod. Mm. Nag-drugs ako. Kala ko yun ang solusyon, mali. Sikat ka na to, tita. Oo. Tapos Isa. wala rin nakikipagkaibigan sa'yo kasi diba normal. Hindi ako nakikipagkaibigan. So, kahit merong gusto lumapit sa'yo, tita, Hindi. Pag ikaw sumama at ipag-jump ka, sila mismo ang magsusuplong sa'yo. Ako na lang mag-isa, ang kanilang dalawa ng Panginoong Diyos ang nakakakita ko ng ginagawa ko. pero tita Janice, ano yung nabibigay sa'yo ng escape na yon? Bakit mo siya binabalik-balikan? To relax. To relax. Hindi para sa trabaho Kasi pag ikaw dumating sa trabaho at nakaganon ka, hindi ako naniniwala. Excuse me, everyone. Sinasabi ninyo kaya ang artista, tumatagal sa puyat, nagdodroga, diyan kayo mali. Kasi makikita sa mata ng direktor kung nakadroga ang isang artista. Maybe after the work, to relax. Pero during, hindi. Kaya yung sinasabi nila na, nakadroga kasi yan kaya yan natatag sa puyat. Ano kayo? Pagdating mo dito, normal ka. Kukunan ka ng retrato. Tatakas ka, punta kang banyo, magdadrugs ka. O di ba na aura mo? Walang direktor na pumapayag ng artista niya, harap-harapang magdodroga. Pero tita, so during the showbiz time po ba kayo nag-enter sa drugs or after showbiz? No, artista na. Pero Yun nga yung time na paalis sikat. na. Paalis ka na. na. Paalis na ako sa pagiging artista kasi inaayawan na nila ako. Kasi nararamdaman na nila nang babato na ako ng kutsilyo. Pag sinabi sa akin alas 4, dadating ako siguro mga alas 7 o alas 9 na ng gabi. Tulog na yung mga artista, hindi pa ako dumadating. O kaya bigla na lang ako nawawala, hindi ako Talagang perwisyo. Perwisyo as in perwisyo. Pero tita, ano yung tingin mong biggest project mo na may kasama ang favorite leading man mo? Bagwis ng Lawin with Vito Lapid. Ikaw lang, ang pisan mo tatapusin ko with Fernando Po Jr. At saka lahat ng pelikula ni Manoy at saka ni Dolphy. Tita, ang lalaking art, sino yung favorite mo sa kanila? Lahat. Oh, Siyempre, lahat. isa tayo love ko doon. Pero tita, isa-isa natin tita, ano yung mga favorite mo sa... Ang laki, Lito Lapid. Yeah. Dito lang. Dolphy, Big stars FPJ. Bagwis ng Lawin, doon ako kauna-unahan na nag-slow motion na binarel. Kauna-unahang tumalon sa Daranac Falls. Oh my. Tita, wala kayong, double? Double wala. Tapos si Fernando po, yung pisan mo, tatapusin ko. Siyempre, the king. Para excited ako makapartner siya. Kaya lang, may nabasa akong kissing scene, pinatanggal. Totoo to, tita? Oo. So, hindi natuloy? Direk, bakit nawala ang kissing scene? Nakakatakot makipaghalikan sa'yo, baka laptapin mo ko, sabi niya gano'n. Oo, talaga lalaptapin ko talaga siya, tinanggal niya. Dolphy naman, memorable sa akin yung kay Dolphy kasi hindi niya sinabi sa akin na sasampalin niya ako sa eksena. That's the first time nakatanggap ako ng So, tita, wala, nasa script na meron kayong scene, pero yung gagawin, Wala. hindi sinabi. Ang lakas talaga na sampal sa akin, sabay mura. Ngayon pala yung dialogue talaga. Tapos iyak ako sa tabi, niyakap niya ako. Sabi niya, isa ka na. Sabi ni Direk ko daw sabihin sa'yo, Tito Dolphy, sakit-sakit Anong ganito ba dito? Hindi, ganun yan. Okay lang yan, kaya mo yan. Kay Manoy naman, puro comedy. Nakakatawa naman kay Manoy. Doon ko nalalabas yung pagkabiba ko, yung pagkakerengken ko kay Manoy. Tita, ano yung pinakamahirap na role na nagampanan nyo sa Wala showbiz? Wala pa. Lahat carry. Kahit yung pagtalon, hindi pa daw mahirap yun. Problema, swimmer ako Oh, ang galing. Hindi niyo ba napansin sa mga kwento ko, may kulang? Ano po? God. Oh. Eh, Kaya kayo po wala kasi... ang dagdag ko noon.
drug lord and gambling lord. Kaya Yung walang kinakatakutan during that time. Ang pinapanginoon ko, pera. Mm-mm. Wala akong Diyos. So tita, even when you were already getting, nung nakukuha mo na yung kasikatan, yung pera, Di lalo ako naging walang. yun nga tita, wala kang pinapasalamatan. Kasi pinapasalamatan ko sarili. Sarili mo. Sikat ako. Siyempre, kaya ako sikat. Jalisurado ako. Yun. Tita, naging mayabang ka. Naging mayabang ako. Magaling akong artista. Maganda. Maganda ako. Sikat. Oo. Eto na. Nayawan na ako. Dito na ako nabawas. Talagang umabot na ako sa soktulan na gusto ko na magpakamatay. Pakamatay na talaga ako 5 beses. Tita, ano yun nga po? Ano yung pinaka-lowest nyo na Yung hindi na ako tinatanggap nila, pinahabol ako sa aso. pinahabol sa aso? Oo, papupuntahin ka doon, kahingi akong tulong. Wala na yung mga anak ko na that time sa puder ko kasi lumaya sila dahil nagda-drugs ako. Aha. Hindi nila ako. Pero, iniwan pala nila ako na hindi ko alam, nakasubaybay sila sa akin every day. So alam nila Okay. tita yung nangyayari sa'yo. Alam. Yeah. Kaya lang, binigyan nila ako ng aral. Mhm. Ngayon, sinabi ko nga sa... Nagalit ka saan nila? Hindi. Hindi tita, nung time na iniwan ka, Ano ko yun? Deserve ko. Kaya yung ginawa ni Lord, deserve ko yun. Lately na lang na naisip ko yun. nagalit ka kay Lord. Sobra. Sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Nakita mo yung ginawa ko mula nung bata pa mga kapatid ko, mula nung nag-asawa ko, Yeah. Hindi mo inisip yung sarili mo eh. wala akong inisip kundi sila, bakit Nangyayari. mamatay? O pwes, magpapakamatay ako. Yun. Tita, ano yung tingin mong reason kung bakit hindi binigay sa'yo ni Lord yung gusto mong mamatay? Hindi kasi ako binigay sa kanya. Ang Panginoon na patunayan ko. Hindi ibibigay kapag hindi mo hinihingi. Pero pag kailangan mo, ibibigay mo. Sobra-sobra. Ano yung reason, tita, bakit nandito ka pa rin ngayon? Dahil kay God. Mm. Pero nung sinabi sa akin na may cancer ako, at dinala na ako sa ospital, handa nang putulin ng isang Mm. kamay ko. Kasi nag-injection kasi ako. Aha. Kaya pagputulin ng dali ang braso ko. Oh. Pinasukan ko to ng alambre. Ito lumabas. Kasi, nag-injection ako. Naputol yung needle. Nung naputol yung needle, kumuha ko ng alambre, kanyang kahaba, Para kunin. para i-push. Dumating yung anak. Tinakpan ko. After 3 days, lumaki. Nagkaroon ng abscess. Tetano. Tita, ano po yung nag-hallucinate po kayo during the time na pinasok niyo po yung Akala ko Yung kasi alambre. napasok yung needle, wala pala akong pinasok. Okay. Oh. Nahulog, wala akong pinasok. Dinala nila ako sa St. Luke's Hospital na wala na akong nararamdaman, wala na akong lahat. Doon sa St. Luke's Hospital, parang yun ang aking turning point. Mm. Yung sinabi na tatanggalin natin ng isang kamay mo, tatanggalin ng isang dibdib mo. Pero hindi namin sigurado sa'yo kung mabubuhay ka. Oh my God. That's my turning point. Nagpupunta sa akin si Sister Connie Reyes, nagpupunta sa akin si Brother Gary Valenciano, mga El Shaddai, nagdadasal sa akin. Sabi ko, ang iingay nyo. Lumayas kayo dito. That time na sinabing puputulin, sabi ko, Lord, Jesus, Kristo, ano man ang tawag nila sa inyo, huwag mo akong gawing inutil. Sa iyo ako habang buhay. Yung lang ang binanggit ko sa tagal-tagal ng panahon na winalangin ako siya. At never mo siya nalapitan Hindi ko siya dati. nilapitan, di ako nagpasalamat. Tagal-tagal, that time na sinabi puputulin, kumpleto nga yung katawan ko, binawalang niya ako eh. Kumpleto nga yung katawan ko, hindi nga ako tinutulungan eh. Papupuntahin ka sa bahay nila, tapos itatanong, ba't ka nandun? Papahabol ka pa sa aso. Natulog ako sa waiting shed. 3 months ako naging taong grasa. Walang tumulong sa akin. Nung na-hospital ako, nung humingi akong tulong sa kanya sa ospital, inulit ko. Kasi niligtas niya eh. Ulitin ko kaya. Punta ako doon sa Divine Mercy sa Katunan. Sa pinto. Sabi ko, hindi ko po alam ang tunay na tawag sa iyo kung Kristo o Lord, ano eh. Sabi ko, nung humingi ako ng tulong sa iyo sa ospital, tinulungan mo ko eh. Baka naman pwede ngayon, tulungan mo naman ako ulit. Sabi ko, gusto ko makita yung mga anak ko. Okay, kunin mo na ako. At maraming salamat, pinuhay mo ako. Maraming salamat, hindi mo tinanggal yung braso ko.
Okay. Tinupad. Kita ko mga anak ko. Tumira naman itong 3 cancer. Mm. Nadun ako sa anak ko. Hindi nila alam. May cancer ako. Tinago mo sa kanila, tita. Nagpaalam sila pupunta ng Saudi, UAE. Mm. Go. Ako nakitira. Nagpaalala para na magkaroon ng tirahan. Si Brother Boyet nga pala ang nagpa-rehab sa akin. Mm. Kasi tita, you were back in doing drugs. Yeah. Kasi dahil na-depress ka ulit sa cancer. Hindi ba Kasi, nila ako eh. correct. Yeah. Hindi ba nila ako? Sabi ko, this is it. Ito na talaga, wala na talaga atrasan ko. Hindi na talaga akong babalik sa'yo. Hindi, tinulungan niya ako ulit. Hindi ko maintindihan kung bakit umuwi yung mga anak ko. Nagbigay na naman ng offer. May nagbigay sa akin ng libreng operasyon sa dibdib. Sabi ko, Nawala ang nilalapitan, tita. Ha? tinalapitan. Doktor, abogado, dito sa may tapat ng Bilo na hospital, ang unang nag-offer sa akin, operahin ko dibdib mo. Kasi ang laki. Tapos puro black. Oh. Eh, bakit po? Sabi niya, yung itim-itim sa dibdib na yan, di yan maganda. Bilo na hospital. Unang-unang tumulong sa akin is Senator Nico Labi. Mm. Siya ang kauna-unahan na Kalam and Fernando Jr. Dumating mga anak ko. Yan, mama, ano ba nangyari sa'yo? Ganun. Tapos, ito pa maganda. Nilibre ako ng East Avenue na merong isang taong nagbayad ng bill ko na hindi ko alam kung sino. So, lumabas ka, tita, ng hospital, wala kang binayaran. Yeah. Ito Ang pa daming pala, blessings. nakaligtaan pala ako. Sa tetano ko, nakomatos ako ng 8 months. Ganun katagal, Oh my tita? God. Because of tetano, malapit sa Yeah. wave. Alam mo, bill ko? Wala ang naalala, tita, nung na-comatose ka. Wala na, sinulat lang ng mga anak ko sino-sino dumalaw. So, ikaw din sa sarili mo, wala. Wala. Zero memory. Wala. Sino pong tumulong sa inyo during that time? Halos lahat. Ha. Halos lahat. Nakakatuwa. Tapos ito Nakakatuwa. pa nga, bill ko 1.8 million. And during that time, malaki ang 1.8. Yeah. With the state point nga, wala ako. 2 days, 2 nights. Sabi ni Doctor, you can go. Oh! You can go. You can go home. Bakit to? May bill. No. It's okay. May settle ng bill mo. May nakatira 45,000. You can go. Tumutulong kasi ako sa ospital eh. Mm. Nagpapakain ako ng mga bata. Lahat ng kaya ko gawin ko. Di yun, nagpapakain ako ng mga bata. Libre at 45 Ay, salamat, sabi ko, thank you. That time, wala yung mga anak ko. Hindi ko alam kung saan sila nandun, pero sila yung nagbabantay sa akin. Pagdating ko ng bahay, ransak ang bahay ko. Niransak ng mga kapitbahay ko kasi akala nila patay na ako. So, wala nang laman, tita. Pagdating mo, walang laman. Akala mo ba nagalit ako? Tumawa ako. Smile ako. Thank you, Lord. So, tita, ano masasabi mo ba? Classic case ka ng The Prodigal Son. Sabi nila, lahat ng nakakarinig sa akin, lahat ng hindi ko hinihingi, pero lahat ng nasa utak ko at lahat ng pangangailangan ko, binigay ni God. So, tuwing babalik ka, walang questions. Diba? Mm-mm. Binigay ni God. Isa pa na sinabi ko na kung maaari, ibalik yung tiwala ng tao sa akin. Lord, kung maaari, alisin niyo na yung mga galit. Tita, ngayon ba, sa dami ng pinagdaanan mo, mula nung 11 years old ka, or baka nga mas bata pa dahil because Yeah. of how your dad treated you, Yeah. nalulungkot ka pa ngayon? No. Nahalata mo na, Lord. Na, happy na yung face eh. Diba? Kasi volunteer ako na nag-volunteer ngayon ako sa Helena's Birthing Center sa Commonwealth under Dr. Yuli Santos at saka yung aking mga kasama doon. So, tita, ano na yung normal day mo ngayon? Ano na yung paggising mo sa umaga? Ano? Kasi dati, syempre, Pagising ko na sa umaga, nandun ako sa clinic kay Dr. Santos, doon ako natutulog. Salamat po, Doc Santos, Doc Yuli Santos, lahat ng kasama ko dyan sa clinic ng Helena's Birthing Center sa pag-treatment na binibigyan niyo sa akin. Kayo nagpapakain sa akin sa araw-araw, sa almusal, sa tanghalian. Lagi niyo akong kasama sa lahat ng bagay. Maraming salamat. At maraming salamat kay Madam Director Imelda Papin ng PCSO, na siya naman ngayon ang nag-a-assist sa akin, nagtumutulong sa akin ng mga pangangailangan ko sa buhay ko, aside from Dr. Santos. At of course, kay Boss Lee na nagbibigay sa akin kahit paano ng budget kasi wala pa akong pelikula. Thank you very much, ABS-CBN and GMA. And Mr. Coco Martin, salamat sa binigay mo sa akin. Nagsisimula na po yung negosyo na sinasabi ko sa inyo na hindi kayo nagdawala ang tiwala sa akin. Lahat ng sinabi niyo sa akin, nasa sa isip, nasa puso ko po yan. Maraming pong salamat. Thank you very much din po sa lahat ng kapitbahay ko na nagbago ang pagtingin niyo sa akin sa may-ari ng bahay. Nag-pandemic, 1 taon at kalahati, hindi ako nagbayad ng bahay. Pero di niyo ako pinalayas. Dumadating ng puputol ng ilaw na abunuhan ninyo kasi alam niyo wala ako, nagtatrabaho ako sa malayong lugar. Maraming salamat sa pag-unawa. Maraming salamat sa mga tao na nakapaligid sa akin ngayon.
Maraming salamat din sa inyo dahil nagtiwala kayo sa akin. Kahit na yung mga pagkakilala niyo sa akin ng araw, ganun. Maraming salamat sa dalawang anak ko, kay Gigi at saka kay Gian. Salamat sa kanilang mga asawa, si Vanji at saka si Clea. Salamat sa mga kapatid ko na titira pang kapatid ko, lalo na kay Rika, kay Mang Wilma, ng CMS. Salamat ng marami. Sa lahat ng mga mayor, sa lahat ng mga politiko na tumulong sa akin, hindi ko na po kayo isa-isahin kung sino-sino po kayo. Maraming salamat, binuntungan yung buhay ko. Sa mga doktor, and of course, East Avenue Medical Center, thank you very much kung dahil sa inyo, patay na sigurado. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Of course, thank you, Lord! Hindi mo man ako binalik sa pagiging artista ko, kahit pa paano kilala pa rin po ako. Hindi mo man ako binalik sa pagiging sikat ko, pero binuhay mo akong inang normal. Tandaan po ninyo, lahat ng meron tayo sa buhay natin may naibigay ka. Kapag yan binigay na yan ay hindi mo inalagaan at pinagyabang mo, papawiin niya That's sa'yo. true. Pero pag nagbalik ka sa Panginoon at pinangako mo at nakita niyang ginagawa mo, ibabalik niya sa'yo. Panginoon Diyos ang nagbigay, Panginoon Diyos ang babawi, Panginoon Diyos ang magbabalik. Tita, kung yung dati ang dasal mo, pagalingin ka, patawarin ka, ano yung dasal ni Janice Horado ngayon? Mabuhay pa ako ng matagal para sa mga nangangailangan sa akin at mabuhay pa ako ng matagal para sa mga anak ko at huwag nang ibalik yung sakit ko. Maraming salamat sa tiwala. Tita, do you miss showbiz? Yes, very much. Pero naman ngayon nagtatap sa tadhana, Yes. sa wisdom, Bumabalik, yes. meron Bumabalik mga pa rin. role. Kaya lang yung mga role ko ngayon nagagalit sa akin ng tao kasi puro walang yan. Pero tita, effective, ibig sabihin. Oo, ako ng kalamansi. Nagkaroon ako, naging biyanan ako, na pinatay ko yung sanggol. Naging nanay ako, na pinamihimasukan kong pagbubuntis ng lahat ng walang niya ang role. Pero alam mo, ang tingin sa akin ng tao, ang bait-bait ko. Bakit nung araw, ang gaganda ng role ko, bait-bait ko, pero ang tingin sa akin, demonyo. Demonyo. Kasi wala akong Diyos. Tama. Ngayon, nasa buhay ko, nasa puso kong Panginoon. So can you honestly say, tita, lahat ng meron ka ngayon because of God? Because Of course. So, hindi. Yes, tita. Tita, anong advice mo sa mga artista ngayon? Mag-ipon, mahalin ang katrabaho, mahalin ang trabaho. Lahat ng meron tayo, wala kayong dapat pasalamatan. Kahit ang sarili mo, hindi yung dapat pasalamatan. Hindi ka magaling, hindi ka maganda, hindi ka mahusay without God. Tita, ngayon ba meron ka pa bang gustong ma-accomplish sa buhay mo? Oo, gusto kong bumalik sa pelikula kasi gusto kong maiwanan po ang mga anak ko na sarili nilang bayat lupa para hindi na sila makitira. Kasi naranasan ko ang makitira na pakahirap. Lahat ng gagawin mong maayos, may mali ka pa rin. But how's your relationship now with your kids? Okay na po. Dati-dati, pag tumatawag ako, ba't tumatawag pa kayo? Alam mo, sabi nga ng anak kong babae sa akin, sana hindi nanay ko naging nanay ko eh. Alam mo ngayon, maasan ka? Yeah. Anong oras ka dadati? Anong oras ka uwi? Ano suot mo? Nak, napaalalahanan na kita, hindi na virgin si nanay. Pero ang sarap po ng feeling, no po? Oo, Yeah. na-miss ko yun. Yung anak kong babae, hindi yan tumatawag. Pero ngayon, kahit sa TikTok, I love you, mama. I love you. Tandaan mo, mama, mahal na mahal ka na. Sobrang mahal ka na. Tita, speaking of TikTok, ang dami mong followers. Paano nagsimula yun? Share mo naman sa amin. Eto na. TikTok. Sabi ko, TikTok kaya? Sayaw-sayaw na sa TikTok. Sayaw-sayaw sa TikTok. Sabi ko, paano ba mag-live? Nag-aaral ako mag-live. Ayun. Ano mong role ko sa pag-TikTok? Nagpapayo. So, tita, bagong calling mo yan ngayon. Yan lagi ang aking ginagawa. Payo. Minsan naman, Magpayo. wala na yung asawa ko, Janice, ilang taon na akong nagtrabaho sa abroad. Pagdating ko dito, mayroon na siyang ibang babae. O di umalis ka sa bahay. Mag-aasawa ako, hindi ka na rin na iba sa asawa mo. Si God na ang nagtanggal ng asawa mo sa buhay mo. Ayaw mo ba yun? Hinihingi ko lang sa inyo ipanalangin na huwag nang bumalik ang sakit. Tama. Tita, matanong ko lang po, sino si Janice Horado ngayon? Si Janice Horado ngayon ay isang tao na hindi makakagalang walang tanong. Si Janice Horado ngayon ang isang, bisan mainit ang ulo, bisan talagang nagmumura ako. Marunong tumanggap ngayon ng pagkakamali. Si Janice Horado ngayon marunong tumanggap ng mura, marunong tumanggap ng pangaral. Lahat yan dati wala sa akin. Si Janice Horado ngayon ay isang tao, mababa ang kalooban. Pag lang siyang abuso. Tita, bitin yung usapan, pero sadly we have to go. Maraming salamat, tita. I know. Part 2. I know, Yes, part tita.
So, abangan na. Magpa-part 2 kayo kasi baka sakali may kwento ko yung aking coming love life. Oh, Ay, exciting yan, meron. tita. Gusto ko yun. Tingnan natin how sa 40. So, guys, we'll see you again next time. Bye. Bye. Bye.